Nirecant o binawi ng 4 sa 18 tinaguriang Maleta Boys na alegasyon naghatid sila ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw sila ang gumawa ng joint affidavit noon. Narito po ang aking unang balita, exclusive. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant na po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon. Sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit niyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan niyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Kami po, wala pong namilit, Walang namilit. Hindi kayo, wala ng financial assistance this time? Wala na. Kasi gusto lang po namin manahimik po kami, ma'am. At matapos na po lahat na ito. Para mawala na rin po yung mga kaso namin. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Abante News Online. Tungkol ito sa pagbaliktad ng 4 sa Brave 18 Marines, binabawi nila ang kanilang testimonya. Na hindi na daw sila nag-deliver ng malay-maleta kay Pangulong Marcos Jr., Speaker Romualdez at iba pang personalidad. Ito yung payag ng isa sa kanila. Si Rosbert Makasasa Waupan. Pinangakuan kami ni Attorney Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senator Marcoleta ang magsisiguro ng lahat. Yan ang payag ng isa sa kanila.
Binasa ko ang mga, ito, reaksyon ng taong bayan. 25,000 ang nag-react, 18,000 ang tumatawa, 5,600 lang ang nag-like. Ibig sabihin, mas marami 18,000, that's 80%. 80% pa rin sa nag-react ang naniniwala sa pahayag ng Brave 80 Marine. Kahit binawi na nila ang kanilang testimonya. Tapos may nabasa ako dito sa comments, dito, poor man, sabi nito, laking bayad ni Lacson yan, ipapatawag na yan sa Blue Ribbon para may nagawa sila mga team ni Ngagba, alam na ng laro niya. Yung, sabi ni Johnny Buduan, isa sa mga Brave 18, yung mga apat na yan na dati na naming kasama na naglahad ng katotohanan sa korupsyon sa ating bansa, ay mga nasilaw sa pera, kaya sila ay bumaliktad. Okay, so what will happen now? Ano ang gagawin ngayon ng Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo? Nung una, sinabi, mag-move on na tayo. Huwag na tayong mag-imbestiga sa flood control scam na yan. Ang opinion ko, nakikita ko, gustong i-exploit ngayon itong pagbaliktad ng apat na ito. Kaya nakikita ko, opinion ko lang, na magpapatawag ang Blue Ribbon Committee hearing para pagsalitain ang apat na ito. Ano sa tingin nyo? Kasi ito na yung pagkakataon para masira pa nila tuloy ang credibility ng Brave 14 na lang ngayon. Kasi ang apat bumaliktad na eh. Ito na yung pagkakataon para sa public opinion, sa mata ng taong bayan, masira nila itong Brave 14 na naiwan. Ako, excuse me, nung nagsimula pa lang mga ito, paglantad, nakita ko na. Kaya ako, hindi ako nabigla na darating ang araw na may babaliktad. Kasi nangyari na kay Master Sergeant Orly Gutesa. May nangyari, and according to Attorney Baligod, pumirma ng affidavit si Orly Gutesa, binabawi lahat ang kanyang sinasabi. Kasi natatakot daw siya sa kanyang pamilya. So itong apat na ito, I believe na ang malaking dahilan niyan is pamilya. Kasi kahit anong tapang mo, kung pamilya na ang nakasalalay, mawawala yung tapang, matutunaw yung tapang. Ito, konting dagdag kaalaman. Nung Vietnam War, nung natalo na yung South Vietnam, nag-take over yung Communist Vietnam, merong isang colonel na ayaw magpasakop sa Communist Vietnam. So yung colonel na yon, with his men, itinuloy ang laban. Yung democratic government pa rin ang gusto nila. Ang ginawa ng Communist Vietnam, ito, nabasa ko lang na article. Yung pamilya ng colonel na ito, Vietnamese colonel, kinuha, dinala doon sa bundok kung saan nagtatago yung South Vietnamese colonel. Tapos, megaphone doon. Kinausap. Ikaw, colonel, ikaw, bahala ka. Kung gusto mong lumaban, sige lang. Kailang, maatim mo ba na itong pamilya mo is malalagay sa panganib? Pag hindi ka sumurrender, sa mismong harapan mo, I believe, nakikita ka namin. Papatayin namin ang iyong buong pamilya.
Tapos pinagsalita ang wife, ang mga anak, nagsalita na, Daddy, please, surrender now. Maawa ka sa amin. To make the long story short, yung tapang ng South Vietnamese colonel nawala. Nag-surrender. Kasi ayaw niyang mapahamak ang kanyang pamilya. Ganyan po tayong mga Pinoy. Mapagmahal tayo sa pamilya. Grabe. So wag na po tayong magtaka. Sa mga susunod na araw o weeks, nandyan na, magiging aktibo na ang Blue Ribbon Committee hearing ni Erwin Tulfo at magsasalita itong 4 na bumaliktad. But bahala na kayo. To me, kahit bumaliktad sila, opinion ko lang ito, naniniwala pa rin ako na totoo yung mga sinasabi nila. Kasi itong pagbaliktad na ito is, kung anong nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa, yan, nangyari na rin sa kanila. So it's a battle of public opinion kung kanino tayo maniniwala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.